Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Joey Dibibre. Tungkol ito sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya sa kanyang public service. Ito. Sabi ni Boying, hindi ako abusado. I've never been known to abuse any of the power given to me in my whole life. This is my 7th position in government, and not a single case was filed against me for how I conduct myself in office. Wow naman! Malinis ang tingin niya sa sarili niya. Hindi daw siya abusado. Hindi niya inaabuso yung kapangyarihan na nasa kanya at hindi siya nasampahan ng kaso. Okay, isa-isahin natin. Yung kay ating Tatay Digong, ang batas, ang regulasyon, both ICC rules and regulation plus dito sa atin, ang batas, dapat bago i-surrender o extradite ang isang Pilipino sa foreign country or foreign entity, foreign court, dapat dadaan sa isang legal competent authority. Nang ibig sabihin ng legal competent authority ay ang korte, judiciary ba? So, anong nangyari sa ating Tatay Digong? Sino yung nagsilbing legal competent authority? Siya, si Boying Rimulya bilang DOJ Secretary. Di ba, ang DOJ Secretary is under ng Executive Department. So, paano naging legal competent authority? Di ba, napakalayo. Napakalinaw sa ICC rules 66 ata yun, nakalimutan ko na. Nakalagay sa ICC rules na dapat yung isang tao na subject ng warrant of arrest, bago tuluyang arestuhin at dalhin sa ICC, dadaan muna sa isang judiciary o legal competent authority. Kaya yung parang checklist na sinubmit ng Philippine government sa ICC, pagdating sa question na yon is walang answer. Naipakita yan yung Ambassador Marcos Lacanilaw, yun yung gumawa ng checklist, blanco yung legal competent authority. So inangkin ni Secretary Boying Rimulya, siya yun. So kanya-kanyang pananaw, tama daw ang ginawa niya, kailangan ang iba abuso sa kapangyarihan. Kaya nga, ito na, kaso, sinampahan siya ng kaso ni Senator Amy sa Ombudsman at naidakit, natanggap. Kaya ito ang comment ni Joey Dibibre, Box, sabi niya, kinasuhan ka ni Senator Amy, Mayor Baste at Attorney Topacio sa Ombudsman before ka naging Ombudsman. O di ba? Klaro. So yung kaso na sinampa ni Senator Amy, dakited, nagkaroon ng proseso. Kailang dinismiss ng acting Ombudsman. Yung kaso na isinampa ni Mayor Baste sa Mindanao office ng Ombudsman, na isampa na, dakited. Ibig sabihin, acknowledge na kaso na. Nako, gumawa ng yung acting Ombudsman, inandakit para hindi na. Mga ganun ba? So, kanya-kanyang interpretation. Tingin niya wala siyang inabuso,
maayos daw siya na public servant, depende na sa pananaw ng taong bayan. Kaya tingnan natin ang people who reacted. 1,900 ang nag-react. 1,300 ang tumatawa, 220 ang galit. 396 lang ang like. So ilang percentage? Halos 90% galit. Hindi naniniwala kay Ombudsman Boying Rimulya. Kakonti lang yung naniniwala sa kanya. So let's see mga comments. Alex Banasan, kilala ko ito, classmate ko ito. Sanay lang magsinungaling, forte niya. Jim Mix, naabsuelto agad ang anak. May comment siya dyan, yung pagka-absuelto ng anak. Ganyan talaga ang buhay. Ganyan talaga ang buhay. Wala daw siyang pakialam doon. Ang ginawa lang daw niya, nagbigay ng magaling na abogado. At kung magaling ang abogado mo, maabsuelto ka daw, sabi niya. Jesus, between, yung sa Supreme Court tungkol sa pagkakidnap kay PRRD, ano yon? Hindi ba kaso? Yung tama, yung habeas corpus petition. Di ba kaso yon? Correct. An Primo Paigma, may memory problem na. Kalimutan na eh. Christy, may short-term memory siya. Siya yan sa bedra. Oo na lang, Boying, whatever makes you sleep at night. Rena Fernandez, komedyante rin siya. May amnesia siya, not a single case daw. Anyway, kanya-kanyang pananaw sa sarili. But then, history will be the judge. Darating. Sabi nga ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. May hangganan ang lahat. So ang administrasyong ito hanggang 2028 na lang. Si Ombudsman Rimulya hanggang diyan 2028 pa siya dahil 7 years yung kanyang But di natin alam. But then, ang lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, nakikita ang Diyos. At ang Diyos ang ultimate judge. Magkakaroon ng hustisya balang araw sa harapan ng Diyos. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero. Nagpasalamat si nanay nga matagaan og yero. So kuan na kayo ang sulod ni nanay. So kung muulan, tulo na gyud So tulo na gyud kayo ang kuan ni nanay. Ang balay. So gipangsapahan na lang gyud. Sapahan na gyud kay So si nanay mo ni siya ang balay nga tuluan na kaayo. So gipangsapahan na lang gyud. So nagpasalamat siya kay natagaan sa gyero. So nay unsa imong masulti nga natagaan ka gyero? dako among pagpasalamat kay naapil mi aning hinabang nga sin na kaatok gyud mi nga dili nami tuluan. Kay kung wala mi naapil ani, tulo gyud ang among balay. Basa gyud ni gaulan. So tuluan gyud mo nay. So pila na imong edad nay? 54 So 54 na ka na kay mga anak nay. nga anak. So nag-eskwela pa imong mga anak or Nag-eskwela pa karon. so si nanay nag-eskwela pa daw niyang anak. So Na ako'y high school. so na siya high school. So asa imong bana nay? Nagtrabaho akong bana. So kamo lang ang naa sa balay nay. Dako kaya akong pagpasalamat kay natagaan ko sin na ilisdang gyud ang among atop dili nami tuluan. Dako akong pagpasalamat kay natagan mi og sin kay ang among panginabuhian kalisod gyud mi
busa ang among ato kun wala minatagag hinabang di gyud mi Oo, kailis. so permi gyud mo tuluan nay. Permanente gyud tulo ang among ato. Oo, sige Dako nay. kaayo akong pagpasalamat. Salamat sa nag-sponsor sa Oo, sige amo nay. na nagtabang gyud sa amo sa sini. Sige nay, salamat po.